Alam po ninyo, akala ko fake news 'tong, babalita natin. Hinanap ko po kaagad, eh, 'no. Madali lang naman po maghanap. Kung duda po kayo, hagilapin niyo po kung totoo bang may balita at 'pag binalita na po 'yan ng mga 24 oras, Inquirer, mga legit na media, totoo na po 'yan. Eto po, pakinggan po natin ang, balita mula kala Mel Tiangco ng, 24 oras, 'no. Pahiram lang po, Ma'am Mel Tiangco. Makikinig lang po kami ng konting oras. Pakinggan po natin ang balitan 'to at mandidiri kayo sa nangyari po sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po sa pangangaroling mga kapuso. Brutalang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mga ruling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa ayon sa pulisya. Nasa kote ang 2 suspect at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mga ruling sa kanilang bahay. Malinaw po, mga adik po 'to. Nakita sila nagdodroga, nangaroling. Pinagsamantalahan na po. Ginurgur pa ang bata. Kawawa naman. Alam po ninyo, ito pong balitang ganito, wala na po to nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon po ni Tatay Digong, wala po maglalakas loob na ganito, no? Ewan ko lang, buhat po na nagkaroon ng tokhang, buhat po nung seryoso pong ipinatupad ni Tatay Digong tong war on drugs, wala po tayong nababalitaan ng ganyan. Is either natakot po yung mga kriminal or sila po ay napilitang sumunod. Di po ba? Yan po yung epekto ng war on drugs. Ngayon tinanggal ninyo yung war on drugs, wala na pong takot ulit yung mga kriminalidad na gumawa ulit ng mga ganitong karumal-dumal na gawain. Okay. Yan pong mga ginawa po na yan ni Tatay Digong, yan po yung kaya po siya nag-conduct ng war on drugs para wala pong 5 taong gulang na bata na mabibiktima ng mga adik. O ngayon nyo po ipagtanggol. Alam nyo po, wala pong, ngayon hihintayin natin si Father Flavi, yung paring adik. Hintayin natin yung mga dilawan, yung mga kakamping, kung ano po ang masasabi nila dyan sa bata na yan. At titiyakin ko po sa inyo, wala pong sasabihin si Dilima, si Shell Jokno, si Tabingi, yung mga Makabayan Black, yung lahat ng kaparian na kumukundi na sa war on drugs, wala po silang sasabihin dyan. Kasi sa katotohanan po, hindi po sila para sa mamamayang Pilipino. Sila po ay pro-droga. Magtapatan na tayo. Kayong mga hinayupa kayo, kakampi nyo yung mga drugista, kakampi nyo yung mga drug lords, drug pusher, yung mga sumisira sa ating bayan. Yan po ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas. Warakin ng mga yan. Panay kayo panlilin lang. Pinasasamahan nyo yung war on drugs. Niligtas ng war on drugs yung mga kababayan natin na mga hindi adik. Yung mga biktima po ng mga adik, yung po yung ayaw ng maulitan ng ating mahal na Pangulong Duterte. O ngayon, paano nyo po ipagtatanggol yan? Ganyan talaga eh. Ito po yung pinagpalit natin. Warak na ekonomiya, bumalik pa tong mga droga na to. Yan po, masiyahan na tayong lahat. Kasi nananagumpay po ngayon itong mga pro-droga, mga politikong pro-droga. Pustahan tayo, tahimik yung mga yan. Abangan natin. Swerteng-swerte na kayo pag nakarinig po kayo sa kanila ng pagkukundina. Hindi nyo ba ikukundina yan, mga kaparian? Na may biktima naman,
5 taong gulang eh. Siyempre, ang pagtatanggol nyo yung mga rapist, di ba? Hindi po itong mga to. Alam niyo po kung bakit? Kasi pare-pareho kayong sa laula. Kakampi ng mga magnanakaw, hindi rin nila kinukundina yung mga magnanakaw. Sigaw kayo ng sigaw, nananawagan kayo ng anti-corruption. Putya, pagdating ng panahon, hindi po yung mga corrupt official yung dinimanda. Ang dinimanda po si BP Sara. Mas gusto nila na ganito ang kalagayan ng bansa. Namamayagpag na naman yung mga adiksyonist. Namamayagpag yung mga magnanakaw. Oo, Johnny Pusong, live ito. Namamayagpag yung mga magnanakaw, mga drugista. Ayan, balik tayo sa ganyan. Protector kayo lahat. Kayo, Dilima. Wala tayong magagawa kay BBM. Alam na, hindi nga nagpapa-hair follicle eh. Alam na po natin yung kalagayan. Pero kayong mga nagkukunwari, kayo ang matinding kalaban ng bayan. Imbis na magalit kasi yung taong bayan, binibigyan nyo ng mga kalokohan. Sige po, punta po kayo ron, Dilima. Punta kayo ron sa burol ng 5 taong gulang na bata. Hontiveros, pumunta kayo ron. Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Ngayon nyo ipagmalaki yung mga kadekade ng mga batas ninyo. Ngayon nyo ipagmalaki. Pumunta kayo ron sa burol ng 5 taong gulang na bata na nangangaroling at ikondena ninyo yung war on drugs ni Tatay Digong. Sabihan nyo yung magulang, masamang tao po si Digong dahil kinokontra yung droga. Alam nyo po, kung hindi nyo po maipagmalaki yung mga pinaglalaban ninyo, tinitiyak ko po sa inyo, hindi nyo kayang gawin yan. Kami po, kahit saan kami mapunta, pwede po namin ipagmalaki yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Kahit saan kami magpunta, pwede namin ipagmalaki yung anti-war on drugs. Huwag lang po sa bahay ng mga drug lords. Huwag lang po sa mga bahay ng mga protector ng drug lords katulad ng mga Dilawan Kakamping at mga Makabayan Black. Sa lahat po ng matitinong tao, kaya po naming ipagmalaki yung mga ginawa ni Tatay Digong laban sa droga. Kayo, kaya nyo bang pumunta doon sa bahay ng batang winalanghiya at sabihin nyo ron na masama si Tatay Digong dahil anti-droga siya? Hinahamon ko yung mga magagaling magsalita laban sa war on drugs. Makiramay kayo naman. Pilipino yan. Yung bata may kasalanan kasi nagkaroling. Biktima yung Biktima yung dalawang addiksyones. Biktima sila. Kasi may nangangaroling. Kung hindi nangaroling, hindi naman nila gagawin yun. Ginambala sila. Nakita sila na nagdodroga. Kasalanan ng 5 taong gulang na bata. Tsako, ganyan ang utak ng mga yan. Biktima yung dalawang addiksyones. Kasi nakita sila ng bata na nagdodro. Wala na silang pwedeng gawin, kundi tama. Tama yung pinunto nun. Sana yung anak ninyo, Dilima, anak nyo, Seldok, no, o apo nyo. Sana mangyari sa apo nyo. Yun nangyari dyan sa 5 taong gulang na bata. Tapos, kundinahin nyo pa rin yung mga anti-war, yung mga nagwa-war on drugs. Hindi po kayo makadiyos. Ikaw, pari Plabi. Yun, mga pari Damaso, ang katulad mo. Aral kayo ng aral sa salita, pero panay kademunyuhan ng mga pinagagawa ninyo.
Doon na ako sa palamurang leader na nakita niya yung masamang epekto ng droga sa lipunan kaysa sa inyong tagapagtanggol